tayong Diyos. Dalawang daang taong nakaraan, ikaw sa karagatan na pumigos, ay di ba lang itinaasahan. Halika, samahan niyo ako! Saksihan ang kasaysayan dito sa lungsod ng Cavite! Halina kami samahan sa pagbabalik tanaw, saksihan ang kasaysayan ng lungsod naming mahal. Halina kami samahan sa pagbabalik tanaw, saksihan ang kasaysayan, saksihan ang kasaysayan, saksihan ang kasaysayan ng lungsod naming mahal. Maganda, tahimik ang karagatan ngayon. Ang dagat ay walang pagbago. Tignan niyo mga kasama! Isang larawan ng mahal na Birhen! Tignan niyo mga kasama! Isang larawan! Imahe ng mahal na Birhen! Halika, daling natin to sa gobernador. Gobernador! Gobernador! Aming nakita ang larawan ng mahal na Birhen sa dagat! Napakamilagroso! Tila ito nga isang larawan ng mahal na Birhen. Isa itong himala. Ating ipagpapagawa ng bahay ang mahal na Birhen at doon natin siya ipagluluklo. Heto, tanggapin mo ang aking ari sa mahal na Birhen. Maraming salamat. Ang hihimuli ng aking pinaya. Salamat. Na may pagkulang. Pinagulaglak na parang ang layong kagandahan. Sa puso'y nagtutulot na ligaya, walang hanggan. Sa pagkakalulot, pinag-iinayang marunong. Ako sa iyong panahon, larawang tingin na korona, ang sakento ng kamatayan, mahal na anak mong banal, kamahal na anak mong banal. Manahan ka sa puso namin, lungsod namin ay kaligain, Virgen de la Soledad. Bayan namin ay pagpalain, Madre de la
12 de abril, 1600 años, Juan de Oliva puso sa Santísima Himaya. Ano naman ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay nilagay raw ito ni Juan de Oliva noong Abril 12, isang 692. Ang talatang ito ay nagpapakita ng makasaysayang kahalagahan ng dambanang itinalo sa Amerika ng Punta Baga at ang debosyon ng mga tao sa mahal na dalhin. Makikita rin rito ang pangalan ng gobernador ng Cavite noong Oktubre 1882. Siya, si Bagmal Salcedo Manguera de los Rios. Ang dambanang ito ay tuloy sa isang tahimik na lugar sa Amerika ng Punta Baga. Ang pagpapatayo ng dambanang ito ay simbolo ng pagpapakita ng debosyon at pagpapasalamat sa nagiging sentro ng pananampalataya para sa buong komunidad. Ay, napakahabang tayo. Tinamaan ng kitatang yung simbahan, ngunit sa kabila ng lahat, ikaw lang ang natitirang buo. Tunay nga mapaghimala ka, aming Birheng Maria. Sa baha ang buong Puerto de Cavite, ngunit ang Lagdambana lamang ang nananatiling buo at ligtas. Isang himala muli sa'yo, aming Birheng Maria. Habang naman noong 1830, lubos na nasunog ang simbahan ng Punta Baga. Ngunit, ang dambanan ng pagkakataong otoridad ay nanatiling ligtas. Ilapit ha, noong 1836, lumubog sa baha ang buong Puerto de Cavite. Ngunit, sa ngunit na naman, ang simbahan ng Lagdama ang sinisili na ng tubig. Ang galong pangyayari iyan ay nagsilbing tandaan ng proteksyon ng mga naberhen sa kanyang mga devoto. Nagpapatibay na kanilang pananampalataya. May sunog na, may pahapat, may ganon. Buhay umangkin, agad-agad na parang karamdamay masiti. O matamis naming birhen, ina na nakapagpagaling, saan yung mo'y di alintana, pusong lusilat sa lingig. Sa buwan ng inyong awa, ay patawarin mo nawa, isang iba't mapaliban, ngayon ipagdiriwang. Felices fiesta con todos, felices fiesta con todos, felices fiesta con todos. Magdiwang, magdiwang, kumawin, sumayaw, kumain, uminom sa tagay na halalay. Felices fiesta con todos, felices fiesta con todos. Magdiwang, magdiwang, lahat ay masaya, dahil itutuloy ngayon ang pagdiriwang ng pista. Pecadillo, Aros Valenciana, lengua estofada kare-kare, un sabroso barapinera del nata, afritada lechon de leche,
Vamos a cubrir, vamos a cubrir. Viva la Virgen! Fiesta! Magdiwang, magdiwang, magdiwang tayo! At heto na nga, noong 1882 hanggang 1883, ay nagkaroon daw ng epidemya sa Caribe. Alam niyo ba yun? Nagkaroon daw ng epidemya ng cholera. Ngunit, may isang habang matanda ang nagpakita sa gobernador ng Manila na si Don Juan Salcedo. At sinabi niya na ipagpatuloy ang pagdiriwang ng pista. At ayun na nga, fiesta! At pagkatapos nun, ang mga tao sa Cavite ay nanatiling banal sa mahal na Birhen ng Soledad. Nagpatibay ito ng kanilang pananampalataya at debosyon sa mahal ni Soledad. Fiesta! At heto na nga, mapunta naman tayo sa kanta na Reyna. Alam niyo ba kung sino sumulat sa Reyna de Cavite? Si Julian Felipe. Hindi si Juan Felipe. At nang ito ay kanyang sinulat, ito ay nagbigay galang sa mahal na Birhen. At ang kanyang debosyon ay kanyang ipinamahagi sa mga tao. At itong kantang ito ay ang kanyang lubos-lubosang pagmamahal sa mahal na Birhen ng Soledad. Napakaganda kanta, di ba?
Noong 1896, alam niyo kung bakit pinatay? Bilang parusa sa kanilang pakikilahok sa revolusyon. Ang sakripisyo nila ay naging simbolo ng tapang at pagdanais ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang alaala nila ay patuloy na ipinagdiriwang at nagsisilbing inspirasyon sa laban para sa ating kalayaan. Samantala, kilala niyo ba si Julian Felipe? Si Julian Felipe, inaresto rin siya. Inaresto siya! Oo, dahil sa kanyang suporta sa revolusyon. Ngunit, hindi siya pinatay. Matapos niyang makalaya ay nilikha niyang pambansang awit ng Pilipinas noong 1893. Kalistan, wala sa trahedya ito. Mahal ko, pusong pagmamahal ko, sa mga palad mo, hinahangin ko. Ang diwa at dugo nang ika'y lumaya ay handang di bubugo. Alam ko magtatanda ka na. Namatay pa. Mong pagsinta. Nabuhay. Yan lang si Padre. Padre! Ang sanda ng abot po! Bakit? Anong nangyari? Mama na Birhen! At saan nila ito dinala? Doon po! Senyor! Saan mo dinala ang mahal na Birhen? Ang mahal na Birhen? Ay, oo. Oh! Oh! Oh!
Ma, gusto na.